by Dr. Eric Herrera po. So, take it away, Coach. And good morning po. Teka lang ha. Ano ba ang ano mo, Doc? Anong nakalagay dito? Doc Eric ba? Doc Eric ang nakalagay, ano? Wait lang ha. Okay. Good Ito na. morning po sa inyo. Tapos na. Thank you for being with us again this morning. So, ang topic po natin ngayon is all about lupus. So, share ko lang po yung slides ko. Okay na po? Audio ko, malakas na? Yes, Doc. Okay, sige. So, sa mga first-timers po, again, welcome po sa inyo. So, bago yan, magpapakilala po muna ako sa mga first time ako makita ngayon. Ako po si Coach Doc Eric Herrera. Isa po akong internist, pulmonologist. So, we met Herbalife 2014. So, ganyan po ako kalaki. I weigh 209 pounds, madaling mapagod, hinihingal, antukin. Sabi ko sa sarili ko, tinanong ko, bakit ganito yung pakiramdam ko? Masyado yatang yung nararamdaman ko ay matanda para sa totoong edad ko. So, ayoko ng ganung pakiramdam. Buti na lang na-meet namin ng Herbalife, si Mother Arlene ang nag-introduce sa amin ng aming angel. Sabi niya, why don't you give it a try? Subukan nyo lang at makita ninyo ano magagawa ng Herbalife para sa inyo. So, simple lang ang gagawin. Sabi niya, palitan lang yung traditional breakfast. Sabi ko, madali lang naman pala. Sige, susubukan ko. And true enough, after taking the products, after several days, nag-improve yung aking stamina, gumanda yung pakiramdam ko. Sabi ko, sige, itutuloy natin. And up to now, nandito kami ngayon. So since 2014, I lost a total of 22 pounds at 4 inches sa aking waistline. And dahil dyan, nabuo rin yung ganitong community, ang ating BNC community. Ang dami naming natututunan. And since then, up to now, nag-stick kami dito, full of positive energy, ang daming positive people. And yung upcoming na event natin this coming January, spectacular. Huwag niyo pong imimission kasi isa 'yon sa mga life-changing event na inatenan ko at sinabi ko sa sarili ko na we are in the right company. Okay? So, sige, diretso na tayo. Dali po. So pag sinabi po nating immune system, tatlo po yung possibility na pwedeng mangyari niyan, okay? So nagkakaroon tayo ng problema sa immune system kapag masyado siyang hypersensitive o sa simpleng pananalita nagiging OA yung ating resistensya. Okay? Meron din naman po na sobrang bagal ng response niya, kumbaga inaantok siya, tatamad-tamad, ito yung tinatawag na immunodeficient na immune system. Pero ang pag-uusapan po natin ay yung immune system na kung saan naliligaw ng landas o nawawala sa direksyon. Yun yung tinatawag na autoimmunity. Okay. Sige. So pag sinabi pong lupus, isa po ito sa klase ng autoimmune disease na kung saan ang atin pong sariling immune system na ang dapat ginagawa niya ay pinoprotektahan yung ating sariling katawan laban sa mga infeksyon, laban sa mikrobyo, laban sa mga virus. Ang nangyayari, sila po mismo na mga soldiers na tagapagtanggol ng ating katawan, kumbaga nagkukudeta sila, inaatake nila, nilulusob nila yung sariling katawan. So ang nangyayari, may mga areas na kung saan sila ay mas inaatake nitong mga kalaban na ito, yung mga specific organs, particularly
yung mga joints natin, yung baga, yung balat, no, yung utak at yung puso. So yan yung mga areas na kung saan prone, no, natamaan ng sakit na lupus. At kapag inatake po nila ito, ang nangyayari, nagre-react po itong mga organs na ito. Nagkakaroon po ng inflammation or pamamaga na tinatawag. At kung hindi po ito na-control, ang end result o ang kahihinatnan po nitong mga organs na ito ay nasisira po siya, no? O yung organ damage na tinatawag. So, ano nga ba ang symptoms ng isang taong may lupus? Actually, masyado po siyang general dahil ang mga senyales po na ito ay nararamdaman din sa mga ibang sakit. So, number one po dito na nirereklamo, minsan nagkakaroon po sila ng rashes, yung tinatawag na butterfly rash o malar rash na tinatawag na prone ito dito. Ayan, makikita po din nyo sa kaliwa, sa may noo, magkabilang pisngi, dyan sa may ilong. Nagkakaroon din po ng mga ulcers sa bibig. Sa baga naman po, pwedeng mag-present initially as infection or may inflammation. Sa puso, ganun din, nagkakaroon ng mga inflammation, no, sa puso, nagkakaroon ng, kung affected po ang sikmura, sumasakit ang tiyan, kung affected ang kidneys, minsan may mga dugo na nakikita. So sakit sa ihi. Sa dugo naman, minsan nagiging anemic lang sila, ganun lang sila nagsisimula. Mataas ang blood pressure, yung iba nagkakaroon ng hair loss, minsan nagsisimula as infection, mataas ang lagnat, o yung mga joints na sumasakit, akala nung iba simple arthritis lang or tumama lang, kaya yun namaga. Pero actually, it's an early sign po of lupus. So, basically, napaka-general po ng mga simptomas niya, kaya pinangalanan natin ang ating discussion ngayon na lupus alert dahil dapat maging warning signs po ito at isa sa mga iisipin lalo na kung meron tayong history sa pamilya. Okay, so sino nga ba ang mga tao at risk or yung mas mataas yung tsansa na magkakaroon? So ang sabi, if ikaw ay isang tao between 15 to 45 years old, candidate ka na, no? Mas bata at beyond 45, 46, 47, mas mabababa ang tsansa na magkaroon. Okay? Ano pa? Yung mga African, mga Hispanic, no, mga Espanyol at mga Asian. So kasali po tayo dito sa mga lahi na risk, no, na magkaroon ng lupus. Ano pa? Kung ikaw po ay isang babae, dahil alam niyo po ba, ang lupus ay mas common sa mga kababaihan. At sinasabi nila, with regards naman po sa genetics, na-identify na po nila, nakita na po nila base sa mga pag-aaral, around mga 60 genes po ang involved sa kung bakit nagkakaroon ng lupus ang isang tao. At itong mga genes na ito, sila ang mga nakatutok o responsable sa ating pag-maintain ng ating mga immune system. Okay? So, kung ikaw naman po ay na-diagnose na ikaw nga ay may lupus talaga, so ang treatment po nito ay tinatarget kung ano ang organ na tinamaan. So, kumbaga individualized. So, hindi po siya as a whole. Kumbaga, so kung ano yung tinatamaan, yun po yung tinatarget na gamot. Ano pa? May binibigay po ng mga gamot kung saan, di ba nabanggit po natin kanina na parte ng proseso ng pagkakaroon ng sakit na lupus ay nagkakaroon ng pamamaga. Kaya to lessen that, nagbibigay po ng mga gamot para mabawasan yung pamamaga na yun, yung reaction. At isa po sa mga ginagamit doon ay yung steroids. And alam naman natin na ang steroids, kung gagamitin po yan sa matagal na panahon, hindi rin po ganun kaganda yung epekto niyan. So kailangan natin balansehin ang epekto, ang magandang epekto at yung masamang epekto nito sa katawan natin. Kung nagbigay na po ng steroids para mabawasan yung inflammation, pero matindi pa rin po yung sintomas na nararamdaman, ano po ang pwedeng gawin? Nagbibigay na po ng mga gamot para pababain yung
resistensya o yung immunosuppressants na tinatawag. Again, may kaakibat po may kaakibat po ito na risk dahil kung pabababain po ang resistensya para hindi po gaanong mag-react dun sa pamamaga na tinatawag, chances are mas mataas ang tsansa na magkaroon naman ng impeksyon yung tao. And itong mga gamot po na ito, hindi rin po siya libre. May kaakibat po na gastos na katapat yan. So yun po yung medyo hindi maganda doon. And hindi lang po siya gamutan ng pang 1 linggo or pang 2 linggo. Minsan, pang matagalang gamutan po yan. So kakain po talaga siya ng budget, no, sa atin. So kung merong basic na gamutan, ano ba yung iba pang pwedeng gawin ng taong may lupus? O, syempre, number 1, kailangan niya kumain ng masustansya. Kasi ang pagkain po natin, minsan nakaka-trigger din po yan. Yung tinatawag na flare na tinatawag sa mga taong may lupus na. So ano pa? Stress is also a factor para sa mga taong may lupus. Kung kaya't kailangan nila magkaroon ng sapat na pahinga, no? Para ma-relax yung katawan nila. Hindi rin po ina-advise na tagal sila sa ilalim ng init ng araw dahil kapag nangyari po ito, yung sinag po ng araw kapag matagal dumampi doon po sa taong may lupus, nagre-react po yung katawan niya, nasisira po yung cells at nagre-release po siya ng chemical na kung saan nagre-react yung katawan niya at makakaramdam siya ng symptoms. Kaya kung may kakilala kayo, hindi po ina-advise sa mga taong ito na magbilad sa araw. Ano pa? Dahil nga po, prone sila of developing infection dahil nga sa mababang resistensya, no? Kailangan po umiwas po sila dun sa mga tao na, ayan, may inuupo or sinisipon kasi kailangan po makabangon ng kanilang resistensya para malabanan itong mga ganitong bagay. At ano nga ba ang ginagawa ng mga supplements? Kagaya ng mga nadidiscuss natin dito sa Virtual Nutrition Club, meron nga bang role? Actually, gusto ko lang pong i-highlight, no, yung 3 na supplements na pwedeng makatulong. So, nandyan po yung ating omega-3 in the form of Herbalife Life. Nandyan din po yung vitamin D. No, ito pong dalawang ito, base sa mga pag-aaral, nakita po nila, meron po itong immunomodulatory and anti-inflammatory. Anong ibig sabihin? Yung immunomodulatory, meron po siyang fine-tuning. So, siya yung taga-pihit. Kumbaga parang sa transistor radio, binabalanse niya po yung tono ng immune system. So, kung masyado po siyang kagaya na nabanggit ko kanina, hyperactive, itotono niya po yun para hindi po siya masyadong overactive mag-react, no, sa mga infection. Samantalang kung immunodeficient naman po or sobrang baba, itotono niya rin po para ang kanyang reply sa mga infection or sa mga exposure sa environment ay hindi din OA, kumbaga tama lang. So, nakita nila there is a 25 to 30% chance of reduction, no, of autoimmune disease among the elderly. Nandiyan din po yung aloe natin. So, sinasabi ko nga, ang aloe, hindi lang po siya maganda na panglinis kasi nakakatulong din po siya sa fine-tuning o immunomodulation kasi magaling na immunomodulator ang aloe vera. So, if ever may kakilala kayo na may lupus or any autoimmune disease, maganda po, mapatry niyo po sa kanila itong mga products na ito at makita ano ang effect na matutulid nito. Tandaan po natin na itong mga supplements na ito, hindi po ito gamot at huwag po natin gagamitin na pamalit sa mga gamot na binigay ng mga doktor natin. Ito po ay add-on lang, pantulong lang. So tandaan po natin, lupus or any autoimmune condition, wala pong gamot yan. Ang mga gamutan po o yung mga treatments na ginagawa po natin, sila po ay ginagawa para mabawasan
or alisin yung mga sintomas na nararamdaman ng pasyente or pabagalin yung progression doon sa sakit para magkaroon ng magandang quality, no, ng buhay yung ating mga pasyente. So with that, napakarami po nating pagpipilian. Nandiyan ang Herbalife products, no, na dedicated in providing good nutrition. Kinilala yan as meron siyang seal of product quality at kinilala tayo as super brand in the Philippines, meaning ginagampanan ni Herbalife ang kanyang pangako in providing good nutrition sa atin. So, number 1 din tayo, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo in terms of meal replacement, weight management, and active and lifestyle nutrition. So I hope naliwanagan kayo tungkol sa lupus at makatulong, no, itong topic natin dun sa mga kamag-anak, kakilala ninyo na may mga ganitong condition. Kaya why don't you give it a try, no, na ipasubok sa kanila. And with that, thank you and see you again next time. Back to you po. Ayan, so thank you po Doc sa ating informative topic po about lupus. So can you type